Katatapos lang matuklasan ng Amazon ang isang North Korean na espiya sa isa sa pinaka-secure nilang departamento. Ganito ang nangyari. Isang third party na Amerikanong empleyado sa Amazon ay naging sentro ng masusing investigasyon ng security ng kumpanya. Napakahusay siyang empleyado. Hindi siya kailanman lumampas sa deadline, hindi siya nagrereklamo, at hindi rin siya nagbakasyon kahit isang araw. Perpekto siya. Pero may isang problema. Ang kanyang tunay na amo ay ang gobyerno ng North Korea. Hindi siya Amerikano, pero kaya niyang gayahin ang accent, papeles, bank account, address, at resume. Baka pati kwento tungkol sa meatloaf ng nanay niya at Little League Baseball meron pa siya. Dahil lang sa isang maliit na pulang bandila, nahuli siya at napigilan ang North Korea na impluwensyahan ang isa sa pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Paano ito nangyari? Hanay ng mga lalaki at babae sa North Korea nakaupo sa computer terminal ng 10 oras araw-araw buong taon. Oo, sinusubukan nilang pasukin ang mga negosyo at korporasyon sa Amerika. Bawat isa sa mga terminal ay gumagamit ng remote desktop tools para kumonekta sa mga laptop na nasa Amerika. Kaya ang kanilang digital na bakas ay kasing Amerikano ng Apple Pie noong 24. Natukoy ng Amazon ang halos 1,800 pagtatangka ng mga taga-Hilagang Korea na maging remote empleyado sa kumpanya. Magaling sila dito, lalo na para sa mga kumpanyang tulad ng Amazon. Kung hindi nila aktibong hinahanap ang mga impostor, parang naghahanap lang sila ng karayom sa digital na dayami. Pero bago namin ibahagi kung paano na-booking ang Amazon impostor, alamin muna natin paano nila ito ginagawa. Matagal ka nang naghahanap ng trabaho at nag-submit ng maraming resume, pero walang sagot. Isang araw, may nag-message sa LinkedIn at nagustuhan ang resume mo. Mukha kang angkop, swak na swak ka, at gusto ka nilang bayaran ng libu-libong dolyar kada buwan. Ang ganda pakinggan. Diba? Well, yan mismo ang nangyari kay Christina Marie Chapman noon. Nasa kalagitnaan na siya ng 40 anyos at halos wala ng pera. Nang may isang lalaking nagpakilalang Jonghwa ang nag-message sa kanya matapos makita ang profile niya sa LinkedIn. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa isang software company sa China na kailangan ng Amerikanong magbabantay sa trabaho ng empleyado sa China at United States at maganda ang sahod. Hindi makapaniwala si Christina sa swerte niya. Kakatapos lang niya ng coding course at wala pa siyang profesional na teknolohiya na karanasan. Nagpakita ng malasakit ang mga impostor kay Christina. Inalagaan siya ni Jonghwa, binigyan ng trabaho, binayaran ng maayos, at biglang nawala. Kasama ito sa plano para magmukhang lehitimo. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik sila at nagtanong kung gusto pa niyang gumawa ng iba. Ipadadala ni Jonghwa kay Christina ang laptop para i-host sa bahay niya at gamitin ng mga empleyadong Chino remotely. Tatanggap siya ng $100 bawat buwan kada laptop, kaya halos 5,000 buwan-buwan para sa 12 laptop mula kay Jonghwa. Hindi alam ni Christina na asset na pala siya ng North Korea bilang laptop farmer, ayon sa mga cyber investigator. Sa North Korea, may mga manggagawang nagpapanggap na Amerikanong developer para makakuha ng remote na trabaho sa United States, ayon sa investigador. Ang scheme na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar kada taon, pera na direktang napupunta sa mga programang sandata ng Pyongyang. Mas grabe, nabibigyan nito ng access ang operatiba sa internal computers ng United States companies, kaya nakakakuha sila ng impormasyon para sa state hackers. Ayon sa United Nations, may humigit kumulang 4,000 manggagawang ganito na nakakalat sa daan-daang lungsod sa United States. Nagpapanggap silang server manager, programmer, database administrator at graphic designer sa mga kumpanya, habang palihim na ipinapasa ang sensitibong impormasyon sa rehimen ni Kim. Kapag gumana na ang mga makina ni Christina, magmumukha ang gumagamit na nagla-login mula sa United States IP address. Maaaring pumasok ang mga manggagawa sa dark web, kung saan umiikot ang milyon-milyong nakaw na pagkakakilanlan, pangalan, address, social security number, at resume. Doon sila naging Amerikano. May ilang Amerikano na nagpaparenta ng kanilang bank account sa iba kapalit ng pera. Tinatawag itong mueling. Pinapagamit nila ang account sa ibang tao para maglipat ng pera at kumikita sila ng porsyento. Kung tanungin ng autoridad, magpapanggap silang walang alam at magsasabing identity theft. Pwede kang kumita ng 50,000 ng madali, pero tulad ng natuklasan ng isang Amerikano noong 2024, maaari kang makulong ng 3 taon at 10 buwan sa federal na bilangguan dahil sa sabwatan sa money laundering. Gamit ang mga mule account at nakaw na datos, na ipapadaan ng North Korean ang bayad sa banking apps, crypto wallets o prepaid services. Pero kailangan muna nilang makakuha ng trabaho, kaya mahalaga ang AI. Kaya niyang gumawa ng modelong larawan ng ulo
para sa identification checks at magsulat ng maayos na resume at cover letter. Kahit ang isang LinkedIn profile na mukhang pagmamay-ari ng isang veteranong software engineer. At sa kung saan sa web na ito, nabutas na ang Amazon. Bago ang lahat, salamat sa sponsor ng video, Sintra.ai. Kung gusto mo ng katuwang sa paulit-ulit na gawain tulad ng pagpo-post, pag-organisa, pagsagot at pagbubuod, ito ang ginagawa ng Sintra. Ang AI helpers ay virtual na kakampi na nag-aanalisa ng datos, nag-a-automate ng workflow at nagpapahusay ng customer service ng walang pahinga. Ginagamit ko kasi ang customer support helper nila para gumawa ng draft ng email sagot, ayusin ang aksyon at panatilihing maayos ang komunikasyon ko. Pero iyon ay simula pa lang ng mga kayang gawin ni Kasi. Siya ang customer support specialist na hindi kailanman natutulog at mabilis na magiging pinakamaaasahan mong miyembro ng support team. Gusto ko na hindi lang ito chatbot, kundi may 12 plus helpers sa isang platform na mabilis gamitin depende sa kailangan mo. May espesyal na alok para sa mga manonood. Bisitahin ang Sintra AI, The Infographics Show o gamitin ang code na The Infographics Show para makakuha ng 2% diskwento sa lahat ng plano na may isa araw na money back guarantee. Kung gusto mong may AI na tutulong sa iyo sa mga gawain, subukan ang Sintra.ai at gamitin ang code na The Infographics Show. Pinakamalaking takot ng mga peking manggagawa matapos matanggap ay ang video call. Kaya iniiwasan nila ito at nagdadahilang may sakit o mahina ang internet. Kung pipilitin sila, gagamit sila ng virtual camera sa laptop at bababaan ang resolution para may dahilan patayin ang camera. Ayaw din nila ng internal message board. Kapag nakikipag-chat sa katrabaho, maikli lang silang sumagot at laging handa kapag tinanong tungkol sa personal na buhay, gamit ang peking litrato at identity ng iba. Bawat impostor na may trabaho, posibleng may 6 na sumusuporta sa likod nila. Isang manggagawa ang hawak ang komunikasyon sa Ingles, isa ang sa social media, at isa ang gumagawa ng peking kumpanya para gumanda ang resume. Sulit lahat ng pagsisikap. Sila ang most valuable player ng Information Technology Imposter Network sa Hilagang Korea, mga sabay-sabay na may maraming remote na trabaho. Kaya nilang kumita ng 600,000 hanggang 800,000 dolyar kada taon. Mahuhusay at epesyente silang manggagawa pero hindi naghahangad ng promosyon. Nananatili sila sa likuran, binabayaran sa pamamagitan ng mga third-party na kumpanya at nakatuon lang sa 2 layunin, pera at impormasyon. Madalas silang epektibo kaya nare-rekomenda nila ang mga kaibigan para sa bagong posisyon. Dumarami ang North Korean Information Technology sa Amerika pero mahirap makahanap ng Amerikanong gustong mag-host ng baluktot na laptop. Kaya nagpo-post ang mga impostor ng trabaho sa Freelancer at Upwork na may pamagat na Amerikano lang ang pwedeng mag-apply. Nangako ang mga listing ng mataas na kita sa remote laptop management. Ang tanging tunay na kailangan ay espasyo para sa mga laptop at ang mga pasyente na magbubukas at magsasara ng mga ito, panatilihing malamig ang mga ito at siguraduhing may matatag na Wi-Fi connection. Gaya ng inaasahan mo, maraming Amerikano ang handang gawin iyon. Si Christina Chapman ay kumikita ng 5 hanggang 11,000 dolyar bawat buwan matapos magtrabaho ng mababa ang sahod noon. Sinabi niyang hindi niya alam na kasangkot siya sa cyber warfare ng Hilagang Korea, pero kung simpatiya ang hanap niya, wala siyang makukuha. Pagdating ng FBI sa bahay, wala siya roon, pero sinabi ng team niya na may ilang magagalang na lalaki na nagtatanong tungkol sa mahigit 70 laptop sa sala. Burahin lahat, sabi ni Jonghwa, pero huli na. Isa lang sa mga laptop na iyon ang tumulong sa impostor na si Daniel kumita ng 121,000 sa NBC Universal sa isang taon. Sa kabuuan, 68 pagkakakilanlan ang dumaan sa mga makina ni Christina. Nagtrabaho sa 300 at 9 na kumpanya sa United States at nakalikha ng tinatayang dolyar, 0.1M, na infiltrate ng rehimen ng Hilagang Korea ang United States General Services Administration, Federal Protective Service, Homeland Security at Immigration and Customs Enforcement. May taga-Hilagang Korea na nakapasok sa aerospace manufacturer, insurance company, Hyatt Hotels, malaking car maker, luxury retail chain, malaking television network at Amazon. Si Christina ang namamahala sa operasyon ng Amazon. Mahirap makita ang red flag, pero kalaunan nakatanggap ang Amazon ng ulat ng kahina-hinalang aktibidad. Ang isang remote information technology worker ay nagtatype sa makinang may kaunting delay sa bawat key press kapag kumokonekta sa Seattle headquarters. Millisecond lang ang delay, pero may kahulugan ito.
Ipinakita ng maliit na delay na nasa ibang bansa ang worker. Dahil walang access sa sensitibong sistema ang impostor, nagpasya ang Amazon na mag-obserba muna. Sa halip na agad siyang hulihin, sinuri nila ang kanyang curriculum vitae at aplikasyon at napansin nila ang mga pagkakatulad nito sa ibang mga resume. Madalas silang nag-aral at nagtrabaho sa parehong di kilalang eskwelahan at banyagang consulting firms. Mga trabahong hirap beripikahin. Mapapansin ding mali-mali Ingles nila dahil nahihirapan ang mga taga-Hilagang Korea sa idioma. Nahihirapan sila sa paggamit ng mga artikulo na a at the. Sa Amazon na may libu-libong empleyado mula third-party vendors, mahirap makita ang maliliit na pagkakamali. Pinalad ang Amazon ngayon, pero baka mas malala sa susunod. Hindi pinalad si Christina. Nawala lahat ng kinita niya. Nakulong siya ng 102 buwan at pinagmulta ng halos $177,000. Nakakatanggap din siya ng mga banta sa buhay mula sa mga galit na Amerikano. Tinatawag siyang traidor. Pero ang totoo, isa lang siya sa marami na nawalan ng swerte at pumayag na magpatakbo ng laptop farm. Isang nagpapanggap na taga-Hilagang Korea ang nadiskubre ng no bago pa ng Amerikanong information technology security firm. Masama nang may tagasingit sa kumpanyang nagpoprotekta sa iba. Ang pagsubok dito sa security firm ay matapang. Ayon sa kumpanya, walang sensitibong datos na na-access, pero nakakabahala pa rin ang tangka. Parang hindi napansin ng security ang taong ito. Nag-post online ang kumpanya, nangolekta ng resume, nag-interview, nag-background check at nag-verify ng references. Kahit ganoon, nakuha pa rin ng nagpapanggap na taga-Hilagang Korea ang trabaho. Pinadalhan siya ng kumpanya ng MacBook at sinabihan siyang magsimula na sa trabaho. Sa kabutihang palad nang makarating ang laptop sa Amerikanong host, nagpakita ito ng malinaw na palatandaan ng malware. Agad natanggal ang nagpapanggap, ngunit nagdulot ito ng kalituhan sa mga executive ng KnowBe4 dahil 4 na video interview pa ang ginawa ng Human Resources kasama siya. Kamukhang-kamukha niya ang nasa litrato ng aplikasyon. Pumasa siya sa lahat ng pagsusuri. Totoo ang pagkakakilanlan at tugma ang larawan dahil ginamitan niya ng AI ang headshot para bumagay sa mukha niya. Nalaman lang ang totoo nang makialam ang FBI. Ang lalaking ito ay nasa madilim na kwarto sa Hilagang Korea. Ayon sa mga tumakas, nakakapagod, paulit-ulit at malungkot ang trabaho. Buong araw silang nagsisinungaling pero walang gantimpala. Lahat ng kita ay napupunta sa kataas-taasang pinuno at arsenal ng nuklear. Ang mga IT Mule laptop farm na ito ay nasa kahit saan at hindi lang ito sa Hilagang Korea, kasama rin dito ang China. Noong 2022 at 2023, isang 38 taong gulang na lalaki mula Tennessee ang nagpatakbo ng laptop farm na kumikita ng $250,000 kada impostor. Inaresto siya sa ilalim ng Democratic People's Republic of Korea, Revgin Domestic Enabler Initiative ng Kagawaran ng Katarungan. Nadiskubre ng mga investigador na karamihan sa mga impostor sa kanyang makina ay mula China. Laging naghahanap ang Beijing ng information technology talent na maisusulong sa United States na kumpanya. Halimbawa, si Chen Guanggong, 59 na taong gulang. Naaresto siya noong 2025 sa Los Angeles dahil sa pagnanakaw ng trade secrets habang nagtatrabaho sa research at development. Lihim na nagbibigay si Gong ng impormasyon sa Partido Komunista ng China. Mga sistema para matukoy ang paglulunsad ng nuclear missile, subaybayan ang ballistic at hypersonic na armas, at tulungan ang United States fighter jets na umiwas sa heat-seeking missiles. Hindi ito impormasyong balak ibahagi ng United States. Hindi rin ito gawa ng batang nasa basement sa North Korea, kundi ng kwalipikado at magaling sa trabaho. Pwede ring naglilingkod sa kabilang panig ang magagaling na inhinyero. Tingnan mo si Lin Weiding, isang software engineer ng Google, na nahuling naglalabas ng mga lihim ng kumpanya papunta sa 2 kumpanyang Chino na kakumpetensya ng United States sa larangan ng artificial intelligence. Mukha siyang Chinese-American na profesional sa teknolohiya at masipag magtrabaho. Totoo, iniluluwas niya ang inobasyon ng United States na magiging mahalaga sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan sa mga susunod na taon. Araw-araw, sa kung saan man, may isang tao na kumukuha ng impormasyon mula sa United States at ipinapadala ito sa isang kalaban. Malawak itong ginawa ng Nobelium, grupong konektado sa Russian intelligence, noong 2019 at 2020. Sa SolarWinds breach, palihim na nilagay ang malicious code sa Orion software updates, kaya nakakuha ang Russia ng access sa libu-libong United States government at corporate networks. Dahil triple na ang remote jobs sa 2025 kumpara 2020, lumalaki ang problema sa pagkuha ng may ibang motibo.
15% ng trabaho sa United States ay remote ngayon, mas mataas kaysa sa 4% bago ang pandemya. At gustong-gusto ito ng mga manggagawa. Sa mga survey, 40% ang nagsabing mas masaya sila sa bahay at kalahati ang nagsabing papayag silang tumanggap ng mas mababang sahod. Maraming employer ang akala mura ang paggawa pero pareho ang output. Ayon sa pananaliksik, ang mga remote worker ay kasing produktibo o higit pa kaysa sa opisina, kaya naging bagong normal ang remote work. Bawat laptop sa labas ng opisina ay parang bukas na pinto at maraming hindi ethical na tao ang gustong pumasok. Paano ito mapipigilan? Sa mga kumpanya tulad ng Amazon, hindi sapat ang background check o mas mahusay na interview. Ito ay mga patong-patong na behavioral monitoring tools na nagmamasid kung paano talaga nagtatrabaho ang mga empleyado, kung paano sila mag-type, paano sila mag-login, kailan nila ina-access ang mga sistema at saan sila nag-a-access mula. May quality security software ang Amazon para matukoy ang kahina-hinalang aktibidad at makita ang tunay na nasa likod ng perpektong resume. Kailangan ng mga kumpanya ng Zero Trust Authentication kung saan walang agad na tiwala kapag walang direktang pagmamanman. Karaniwan na rin ang mas mahigpit na background check at multi-factor identity verification. Kahit natanggap na, pwedeng magbago ang permiso ng tao depende sa asal, hindi sa sinasabi nilang pagkakakilanlan. Wala ring ganap na ligtas dito. Ang mga vendor, third party, at remote work platform ay maaaring magdagdag ng higit pang hadlang. Ang masusing video interview ay makakabawas na sa karamihan ng nagpapanggap. Isa pang solusyon ay ang magkaroon ng personal na interview kasama ang dedikadong staff sa lahat ng pangunahing lungsod. Maraming kayang pekein ng AI, pero malayo pa tayo sa pagpapanggap bilang totoong tao. Habang pinapalakas ng malalaking kumpanya ang depensa, tuloy ang mga umaatake. Mag-a-adjust sila, tututok sa mahinang bahagi ng supply chain, at mas maglalaan ng oras sa paggawa ng pagkakakilanlan kaysa magnakaw. Buwan ng online history, social connection at inensayong personal na detalye. Hindi lang peking identification, kundi peking buhay. Nahuli ng Amazon ang sumingit dahil sa milliseconds na delay. Karamihan sa kumpanya ay di ganun kaswerte. Minsan, di kailangan ng high-tech na scam. Panoorin kung paano napahamak ang mga scammer sa maling tao o i-click mo ang video na ito